balita, dudublihin ang pasada. Ang mga kontrobersyal, mga viral, mga trending na mga tao. Dalawang mas matinding papasadahan. Mga pangyayaring nakikita sa kalsada, live na papasadahan. Tambalang John Bell, John Ibanez at Jobel Pelenyo. Doble ang lakas, doble ang tindi. DWIZ Pasada Balita sa DWIZ News, DWIZ News TV at Aliw Channel 23 at sa digital channels ng DWIZ. Huwag magpapaiwan para huwag maunahan. Pasada Balita. Narito na ang headline sa Pasada Balita ngayong araw ng Martes, 25 sa buwan ng Febrero 2025. Pasada Balita. Military aid sa Pilipinas exempted sa global aid freeze ng Amerika. Pasada Balita. Malacanang pumalag sa paratang ni dating Pangulong Duterte na ibinebenta ni Pangulong Marcos ang gold reserves ng bansa. Pasada Balita. Mga matataas sa opisyal ng DOTR pinagsusumite ng courtesy resignation ni Transportation Secretary Dizon. Pasada Balita. PNP, CIDG, inaming hindi pa tuluyang nabubura ang pogo sa bansa. Pasada Balita. Sa balitang pangkalakalan, inaprubahang investments noong 2014 o 2024 pumalo sa 1.9 trillion pesos. Pasada Balita. Balita sa ibayong dagat, pagpapakawala ng Israel sa Palestinian prisoners na antala. Pasada Balita. At sa balitang papalakasan, Star Horse Shipping Lines papalitan na ang Terra Firma Jeep sa PBA. Pasada Balita. Balitang pangkalusugan, benepisyo ng tokwa, ating alamin. Pasada Balita. At sa balitang showbiz, ina ni Catherine Bernardo nagbabala kaugnay sa fake news matapos kumalat ang balitang nagkaayos na ang tambalang John Fell. Ay, hindi pala, Katniel. Pasada Balita. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Fuji Denso Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your usual appliances to Fuji Denso HD Inverter Appliances. Fuji Denso, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fuji Denso, quality above all. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique appliances. Technogas Technique, your cooking partner. That's the Technogas Technique. Tambalang John Bell, John Ibanez at Jobel Pelenyo. Pasada Balita. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Kami po ang inyong tagapaghatid balita, John Ibanez. Jopel Pelenyo. Pasada Balita. At ngayon, sadahan na natin ang detalye ng mga nagbabagang balita. Pasada Balita. Exempted sa malawakang suspensyon ng Amerika sa foreign aid ang tulong pangseguridad nito sa Pilipinas. Ayon kay Philippine Ambassador to the US, Jose Manuel Romualdez, hindi isinama ng Trump administration ang mahigit $300 million na tulong ng US para sa security forces ng Pilipinas. Ang nasabing halagaan niya ang bahagi ng $500 million na foreign military financing na inupromohan ng US Congress noong nakaraang taon sa ilalim ng Biden administration. Samantala, tiniyak naman ni Foreign Affairs spokesman o spokesperson Maria Teresita Daza na patuloy silang makikipag-ugnayan sa pamahalaan ng US
upang mapalakas pa ang defense cooperation at interoperability ng dalawang bansa. Pasada Balita. Nagkasundo na ang Pilipinas at Japan na mas palakasin pa ang ugnayan ng dalawang bansa sa seguridad. Ayon kay Japan Defense Minister Nakatani Gen, partikular ang nasabing kasunduan sa operational cooperation at defense equipment. Nagkita si Defense Secretary Gibo Teodoro at Japan Minister o Defense Minister Nakatani sa pagbisita ng Japanese official sa Pilipinas. Nabatid na pumasok sa isang reciprocal access agreement ang dalawa para pahintulutan ang pag-deploy ng mga sundalo ng Japan sa Pilipinas at vice versa. Pasada Balita. Sa ugnay na balita, tumanggap tayo ng pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Pagbisita ng Japanese Defense Minister lalong nagpapatibay sa ugnayang pandepensa ng Pilipinas at Japan. Alamin natin ang detalye mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes. Kumpiyansa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na lalo pang titibay ang kooperasyong pandepensa sa pagitan ng Pilipinas at Japan. Ginawa ni PBBM ang pahayag sa harap ng mga pagbabago sa rehiyon kasabay ng pagbisita ni Japanese Defense Minister Nakatani Gen sa bansa. Sa kanyang pahayag matapos ang courtesy call ni Minister Gen sa palasyo, binigyan din ng Pangulo na ang pagbisita ng Japanese official ay isang pagkakataon upang mapag-usapan ang mga inaasahang pagbabago sa rehiyon at mapalakas pa ang relasyon ng magkabilang panig. Ipinunto ng Pangulo na ang matagal ng ugnayan ng magkabilang partido ay nagbigay daan sa maraming pagkakasundo at pagtutulungan sa iba't ibang larangan. Isa ang Japan sa 4 na strategic partners ng Pilipinas kung saan merong 264 bilateral agreements sa iba't ibang larangan ng magkabilang partido tulad na lamang ng transfer ng defense equipment at technology, infrastruktura at kaunlaran sa Mindanao. Ngayong Hulyo 23, ipagdiriwang ng Pilipinas at Japan ang ika-69 na anibersaryo ng kanilang diplomatikong ugnayan at ika-14 naman na strengthened strategic partnership mula pa noong 2011. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Las, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Sa detalye ng iba pang headlines, maring itinanggi ng Malacanang ang alegasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ninakaw at ibinenta na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang gold reserves ng bansa. Sa press briefing sa Malacanang, binigyang din ni Presidential Communications Office at Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro na ang Bangko Sentral ng Pilipinas ang tanging nangangalaga at nangangasiwa sa gold reserves ng Pilipinas at kailanman hindi ito pinakikialaman ng Pangulo. Tanong pa ni Yusek Castro, wala bang nagpapayo kay dating Pangulong Duterte na magsasabing regular activity ng BSP ang pagbebenta ng gold reserves? Batay na rin anya sa pahayag ng BSP mismo, bahagi ng kanilang mandato na hindi dapat humawak ng sobra-sobrang ginto kaya may pagkakataon na dapat itong ibenta kung mataas ang presyo nito. Wala namang plano ang palasyo na kasuhan ng dating Pangulo, kundi maglalabas lamang ng kontrapahayag, magpapakalat ng mga disinformation ang dating Pangulo at mga kaalyado nito. Pasada Balita. Sa ibang balita, bumalag ang Young Guns ng Kamara sa banat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Lanao del Sur 1st District Representative Zia Alonto Adjong, malayo sa katotohanan ng paratang ni Duterte na papunta na sa diktatorya ang administrasyong Marcos. Binigyan diin ng mambabatas na wala siyang nakikitang katangian ng isang diktador kay Pangulong Marcos dahil naging diplomatiko ito at hindi mapagiganti sa kabila ng mga pag-atake. Samantala, sinang-ayon na naman ni La Union 1st District Representative Paulo Ortega ang pahayag ng Executive Secretary Lucas Bersamin na isang one-man fake news factory ang dating Pangulo. Hirit ni Congressman Ortega na kapag humingi na ng pananagutan ang sinuman sa mga ipinapakalat na maling impormasyon ng mga Duterte, magdadahilan ng mga ito na joke o biro lamang ang mga binitiwang salita.
Nabatid na muling nagpasaring si dating Pangulong Duterte laban kay Pangulong Marcos sa ginanap na campaign rally sa Mandawi City, Cebu at sinabing patungo na sa diktatorya ang administrasyon ni Pangulong Marcos. Pasada Balita. Gustong bumalik sa kapangyarihan ng mga Duterte kaya sinisiraan nila si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at kanyang administrasyon. Ito naman ang reaksyon ng palasyo sa akusasyon ng kampo ng mga Duterte na sinasadya ng administrasyon na ma-impeach ang Vice Presidente upang hindi ito makatakbo sa 2028 presidential elections. Sinabi ni PCO Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro na sa umpisa pa lamang malinaw na ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kontra ito sa impeachment. Nangyari anya ang pag-impeach ng Kamara kay VP Sara dahil sa separation of powers. Dagdag pa ni Attorney Claire Castro na walang gagawin si Pangulong Marcos matuloy man o hindi ang impeachment trial kay VP Sara. Pasada Balita. Agad namang pinalagan ng bagong talagang Undersecretary ng Presidential Communication Office at Palace Press Officer na si Attorney Claire Castro ang banat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagsabing patungo na sa diktatorya ang kasalukuyang administrasyon. Kinwestiyon ni Yusek Castro si Duterte kung ano ang ebidensya at papaano nito mapatutunayan mapatutunayan ang mga binitiwang aligasyon. Ipinunto ng bagong talagang Undersecretary na noong piskal pa lamang si Duterte, inamin nito na siya ay eksperto sa pag-intriga at pagtatanim ng ebidensya na napatunayan aniya sa panahon ni dating Senator Leila de Lima. Pasada Balita. Sa iba pang headlines, pinagsusumite ni bagong Transportation Secretary Vince Dizon ng courtesy resignation ng lahat ng Undersecretary, Assistant Secretary at Director ng DOTR. Ito is kasunod ng pag-upo ni Secretary Dizon sa posisyon kapalit ni dating DOTR Secretary Jaime Bautista. Sa isang memorandum na pirmado mismo ng kalihim, akasa dito na kinakailangan ng mga nasabing opisyal na magpasa ng kanilang resignation bukas, Pebrero 26. Gayunman nakalagay din sa memo, hanggat wala pang aksyon na ginagawa ang DOTR Secretary, lahat ng USEC, ASIC at Direktor, patuloy na magtatrabaho sa DOTR at gagampanan ng kanilang karaniwang mga tungkulin at responsibilidad. Pasada Balita. Nagbigay na ng direktiba si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kina Secretary J. Ruiz at Presidential Press Officer Undersecretary Clarissa Claire Castro kasunod ng panunumpa ng mga ito sa harap ng Pangulo. Ayon kay Secretary Ruiz, ipinag-utos ng Pangulo na iparating sa publiko ang mga programa ng pamahalaan at yakin ang paghahatid ng wastong impormasyon sa gitna ng lumalaganap na disinformation. Kaugnay nito, nanawagan ng bagong kalihim sa media na makipagtulungan sa kanilang tanggapan upang maibigay sa mamamayan ang tamang balita at maipaabot ang mga proyektong direktang pakikinabangan ng sambayanang Pilipino. Samantala, nilinaw ni Yusek Castro na si Pangulong Marcos pa rin ang pangunahing tagapagsalita ng kanyang administrasyon. Aniya bilang Presidential Press Officer, siya lamang ang magiging tagapaghatid ng mga update sa media at magpapaliwanag sa mga pahayag at kautusan ng punong ekotibo. Pasada Balita. With your indulgence, Kuyang Jopel, mga kabalitan-kabalitaktakan, personal ko lamang na gustong iparating ang congratulatory message na ito. Naks, English yun kay bagong PCO Secretary J. Ruiz at kay PCO Yusek Claire Castro. Kung mapapansin niyo po, halos galing sa iisang network yung mga naitatalaga. So kung meron man po kayong intriga, opo na. Ang sa akin lang po, unang-una, congratulations to both of you, Secretary at Yusek, Secretary Ruiz at Secretary Castro. At keep it up, huwag niyo pong biguin ang sambayanan sa trabaho ninyo. Dahil sila ang magsisilbing mouthpiece, di ba? Sabi nga, mouthpiece ng Pangulo. Kung anong gustong ipahayag ng Pangulo sa publiko, sila ang magiging tulay or daan. Yes. Sa akin lamang po, pakiusap sa sambayanan, maging sa mga kritiko. Bigyan po natin sila ng pagkakataon. Kasi lahat naman yan Wala namang may gustong masira ang pangalan di ba? Lahat yan gagawa ng paraan para ika nga'y magawa at magawa ng tama
ang kanilang trabaho, hindi lang to please the president, kundi kumbaga i-please ang sambayanan lalo na, Correct, first and foremost. At hindi rin naman masusukat dahil karga pa tayo ng mga magulang natin, Kuyang Jopel. Journalist na si Secretary Ruiz, di ba? Yes. Matagal na naririnig yan. Oo, Yes. diba? Pangalawa, para sa hindi po nakakabatid, si Attorney Claire Castro po isa sa mga batikang abogado yan. At yan ang sa mga iilang abogadong babae patunayan kung quote-unquote, pasensya na, may balls pare. Kuya. So congratulations sa inyo, keep it up at huwag niyo pong biguin ang sambayanang Pilipinos. Pasada Balita. Samantala, maantala ang ilang mass transport project ng pamahalaan dahil sa mga pagbawas sa budget at mga issue sa right-of-way. Ayon kay bagong Transportation Secretary Vince Dizon, binawasan ng aabot sa 80% ang 2025 budget para sa foreign-assisted projects. Kabilang sa mga apektadong proyekto ang North-South Commuter Railway na magkokonekta sa Laguna hanggang Pampanga at Metro Manila Subway Project na tatakbo mula Valenzuela hanggang Bikutan. Sa pinakahuling datos ng DOTR, nasa 27.29% na ang nakukumpleto sa NSCR habang 18.89% naman ang nakukumpleto sa MMSP. Gayunman, tiniyak ng kalihim na makikipagtulungan sila sa Department of Finance at Department of Budget para makakuha ng pondo para sa 2025. Target ng pamahalaan ng partial operability ng dalawang proyekto sa 2028. Pasada Balita. Dapat namang tiyakina ng Land Transportation and the Franchising Regulatory Board o LTFRB na maisa sa alang-alang ang kapakanan ng mga commuters sa pagdedesisyon kaugnay sa pagtataas ng pasahe sa mga pampasaherong jeepney. Ito ang panawagan ni Senator Sherwin Gatchalian sa gitna ng panawagan na 2 pisong taas pasahe sa jeep. Ayon kay Senator Gatchalian, bagamat batid ng iilan na nabibigatan na ang mga jeepney driver at operator sa sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng langis, kailangan pa rin ikonsidera ang kapakanan ng mga pasahero sa hirit na taas pasahe. Dagdag pa ng mambabatas na posibleng makabawas ang mungkahi ng mga transport group sa panggastos ng mga mahihirap para sa pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, healthcare, disenteng tirahan at edukasyon. Pasada Balita. Sa pagkakataong ito, muli tayong tumanggap ng ulat mula sa labas ng himpilan. Panukalang i-institutionalize ang pagbibigay ng visa sa digital nomad isinusulong sa Senado. Dahil mula kay Patrol 19, Cele Ortega Bueno. Isinusulong ni Senator Joel Villanueva na ma-institutionalize ang pagbibigay ng visa sa mga digital nomad o mga individual na bumibiyahe habang nagtatrabaho online o gamit ang digital technologies. Isa ito sa mga paraang nakikita ni Villanueva para mapasigla ang industriya ng turismo ng bansa. Sa ilalim ng Senate Bill 2991 na inihain ni Villanueva, pinapanukalang magkaroon ng panibagong uri ng visa na magpapahintulot sa mga dayuhan na manatili ng mas matagal sa Pilipinas habang nagtatrabaho para sa isang foreign-based employer o business. Sa ilalim nito, ang visa para sa mga digital nomads ay magkakaroon ng visa na 1 taon at maaaring i-renew na 1 pang taon. Kailangan lang magpresenta ng mga aplikante ng patunay na may sapat silang kita, health insurance na may validity habang umiiral ang kanilang visa, walang criminal record sa kanyang home country at hindi banta sa Pilipinas. Umaasa si Villanueva na sa visa ng bagong visa category na ito ay mas maraming digital nomads ang mahikayat na bumisita sa Pilipinas. Sa kasalukuyan, may 50 ng bansa ang nag-aalok ng ganitong klase ng visa. Ito sa Patrol 19, Cele Ortega Bueno para sa Himpilang Metodong Lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Sa iba pang tampok na balita, inamin mismo ng PNP Criminal Investigation and Detection Group, National Capital Region, na hindi pa maituturing na pogo-free ang bansa. Ayon kay PNP-CIDG NCR Chief Colonel Marlon Kimno, patuloy pa rin ang guerrilla-style operations
ng mga pogo sa Pilipinas, partikular na sa NCR kung saan mayroon itong tig-15 hanggang tig-20 empleyado. Dahil dito sinabi ni Colonel Kimno na bumuo na sila ng tracker team katuwang ang Presidential Anti-Organized Crime Commission na layong tugisin at arestuhin ang mga sangkot sa guerrilla-style pogo operations sa Metro Manila. Matatandaang noong nakaraang linggo lamang na aresto ang 18 Chinese national at 2 Pilipino dahil sa pagkakasangkot sa operasyon ng illegal Chinese Run Pogo sa Parañaque City. Pasada Balita. Sa kaugnay na balita, umusad na ang verification ng Bureau of Immigration o BI sa kasalukuyang status ng mga dayuhang nahuli sa iligal na operasyon ng Pogo sa Parañaque City. Iginiit ng BI na wala ng working visa ang mga naarestong mga dayuhan dahil kinansila na ito ng pamahalaan mula noong December 30, kasunod ng pagdideklara ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa total Pogo ban. Sinabi ng ahensya na kapag nakompleto na ang verification, agad nang ipadideport pabalik sa kanilang mga bansa ang mga dayuhang naaresto habang ang mga Pilipino naman patuloy na isasalang sa masusing investigasyon. Nabatid na naaresto sa ikinasang raid ng BI at iba pang ahensya ng pamahalaan ang 146 foreign Pogo workers na karamihan mga Vietnamese at Chinese national at ang 307 na mga Pilipino. Pasada Balita. Iginiit ni Senator Sherwin Gatchalian na wala nang nag-ooperate na Philippine Offshore Gaming Operator o POGO sa Pilipinas. Sa panayam ng DWIZ, sinabi ni Senator Win na tanging sindikato na lamang ang naiwan na gumagawa naman ng scamming activities sa bansa. Gayun din ang sinasabing pagdurukot, pangingidnap at pagtotorture sa mga Chinese o ng mga Chinese sa kanilang mga kapwa Chinese nationals. Meron ako nakuhang balita na may isang batang kinidnap tapos yung mga nangidnap ay konektado rin sa Pogo at balita ko na tinorture rin yung bata. Ang ginagawa nila, tinotorture yung bata, alam mo, binivideohan nila, pinapadala sa magulang para magbayad ng pera. Dahil dito nababahala ang senador na ginagawang krimen o sa ginagawang krimen ng mga Chinese dahil posibleng targetin nito ang mga Pilipino. Dito sila tago ng tago. Ang kinakatakutan ko lang, itong mga ito, baka biglang i-target yung mga locals na. Dahil Yun ang wala sinasabi ko. itong mga ito eh. Opo. Kagad, baka dahil wala ng Pogo, mag-kidnap na lang sila ng mga locals. Umapila naman si Senator Gatchalian sa Presidential Anti-Organized Crime Commission at Philippine National Police na huwag tigilan ang mga Chinese national na gumagawa ng krimen dito sa bansa. Ngayon, andito pa sila. Dapat ang ating mga enforcers tulad ng PNP and PAC, walang tigil. Dapat talaga walang awa. Nahabulin at takipin at talagang dapat sila ikulong at tanggalin sa ating lipunan dahil nakakatakot at Apo. kaya nila mag-torture ng walang awa. Yan po ang tinig ni Senator Sherwin Gatchalian, chairman ng Senate Committee on Ways and Means sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Sumalang na sa inquest proceeding ng Department of Justice ang mga dayuhang naaresto sa Pogo sa ATI Building sa Parañaque City. Sinabi ni Presidential Anti-Organized Crime Commission Director Undersecretary Gilbert Cruz na umabot sa 20 dayuhan ang kanilang kinasuhan ng qualified trafficking. Pinaliwanag ni Yusek Cruz ang mga suspect mismo ang nagproseso sa mga empleyado sa Pogo Hub para tumagal sa kanilang kumpanya. Sinabi ng PAOK na ang ilang mga Pinoy na suspect kinasuhan, ngunit ang iba palalayain base na rin sa rekomendasyon ng piskal. Pasada Balita. Oras muna sa hudyat. This time check is brought to you by Whirlpool Home Appliances that make everyday living so much easier. From washers, dryers, refrigerators, microwave ovens, cooking products, to air cons, air purifiers, and dishwashers. Whirlpool, sensing what matters today. Making your world a little easier. Whirlpool. 25.5 minuto na po makalipas ang ika-6 ng umaga. That time check was brought to you by Whirlpool Home Appliances that make everyday living so much easier. From washers, dryers, refrigerators, microwave ovens, cooking products, to air cons, air purifiers, and dishwashers. Whirlpool, sensing what matters today. Making your world a little easier. Whirlpool. That
That time check was brought to you by Bingo Plus. Download Bingo Plus app now in Google Play and App Store for a chance to win up to 154 million pesos of jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Oras hatid sa inyo ng PhilHealth para sa bawat Filipino. Pasada Balita. John Ibanez at Jopel Pelenyo. Pasada Balita. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, para sa ating malaking balita, nagbabala si San Miguel Corporation CEO Ramon Ang sa publiko laban sa mga peking news article at deep fake videos na pinagmumukha siyang nag-endorso ng isang investment opportunity. Ayon kay Ang, ginagamit ng scammers ang isa sa kanya mga lumang interview para linlangin ang publiko na makapagbibigay ng makakapagbigay ng $1,000 o katumbas ng 175,000 nakita kada linggo ang nasabing investment opportunity. Giit ng business tycoon, isa itong scam at hindi siya nag-endorso o mag-i-endorso ng anumang online opportunity. Pinapaalalanan ni Ang publiko na huwag makipag-ugnayan sa sinumang magpapakilala na taga SMC nang walang proper verification, gayon din sa mga kinahinalang social media posts, messages o pages na at pagbabahagi ng personal na impormasyon via online. Pasada Balita. Samantala, lumitaw sa isinagawang tugon ng masa nationwide survey ng Okta Research na 7 sa bawat Pilipino ang pabor na ipagpatuloy at palawakin pa ang ayuda para sa kapos ang kita program ng pamahalaan. Sa isinagawang face-to-face interview mula Enero 25 hanggang 31 ng kasalukuyang taon, sa 1,200 respondents, 69% ang nagsabi na pabor sila na ipagpatuloy at paramihin pa ang mga beneficiary ng AKAP, isang financial aid program ng pamahalaan na naglalayong tulungan ang mga pamilyang kinulang ang kita dahil sa mga problemang kinakaharap. Ayon din sa survey, alam ng 79% ng mga Pilipino ang AKAP, 88% sa Visayas, 85% sa Mindanao at 81% naman sa Metro Manila na isang indikasyon na malaking bahagi ng populasyon ang nakakaalam nito. Ang pagpabor sa pagpapalawig ng AKAP ay suporta ng lahat sa socio-economic classes na naitala sa 69% na patunay na kinikilala ang programa anuman ang estado sa buhay. Sa mga rehiyon ng balanse ng Luzon, ang nakapagtala ng pinakamataas, 74%, at pinakamababa naman sa Visayas, 63%. Pinakamataas ang suporta sa AKAP sa mga urban areas sa 72% at pinakamarami ang mga lalaking pabor sa nasabing programa na may 67%. Pasada Balita. Binigyan din naman ng EDSA Shrine na nakasentro sa spiritual component ng EDSA People Power Revolution ang tema sa paggunita ngayong taon. Ayon kay Father Jerome Ceciliano, National Shrine of Mary, Queen of Peace Rector, 6 na misa ang isasagawa ng nasabing simbahan. Dadalawan anya ng mga opisyal ng Commission on Human Rights o CHR ang mga mamayang alas 10 ng umaga. Binigyan din ni Father Ceciliano na mayroong mahalagang papel na ginagampanan ang Birheng Maria sa sinasabing mapayapang pag-aalsa noong People Power. Samantala, hindi pa tiyak ni Father Ceciliano ang mga detalye kung magkakaroon ng iba't ibang aktibidad tulad ng rally sa People Power Monument sa EDSA. Pasada Balita. Iminungkahi naman ng isang senador na bigyan ng kapangyarihan ng Pangulo na alisin o ibagsak ang value-added tax sa langis upang mapakalma ang presyo sa lokal na merkado. Ginawa ni Senator Amy Marcos ang hakbang kasunod ng panibagong taas presyo ng mga produktong petrolyo ngayong araw. Ayon kay Super Ate, direktang mapapababa ng kawalan ng VAT ang presyo ng mga produktong petrolyo at malaking tulong sa mga motorista at tsuper ng public utility vehicles at industriya na umaasa sa petrolyo. Binuhay din ng senador ang mungkahi niyang government-to-government na pag-aangkat ng langis at pumasok sa kasunduan sa mga kapitbansa sa ASEAN. Sa pamamagitan anya nito, may iwasan ang malaking patong ng mga middlemen, speculative pricing sa pandaigdigang pamilihan at posibleng manipulasyon sa presyuhan sa lokal na pamilihan. Pasada Balita. Nagsuspindi naman ng klase ngayong araw, February 25, 2025, ang ilang paaralan at universidad sa bansa bilang pagunita
sa People Power Revolution. Kabilang sa mga nagsuspindi ng klase ang University of Santo Tomas o UST, University of the Philippines o UP, Diliman at Cebu campuses, University of the East, De La Salle University, Adamson University, Colegio de San Juan de Letran at San Sebastian College, Recoletos, Manila. Magpapatupad naman ng asynchronous classes or alternative learning mode ang iba pang paaralan, kabilang na ang Far Eastern University o FEU, Miriam College at iba pang mga campus ng University of the Philippines. Nabatid na hindi nagdeklara ang Malacanang ng holiday ngayong araw. Pasada Balita. Mistulang grogi na ang sambayan ng Pilipino sa mahakbang ng Department of Agriculture na maibaba ang presyo ng bigas sa mga lokal na pamilihan. Dahil dito pinayuhan ni Senator Amy Marcos ang DA na tigilan ang panay paandar at tutukan na ang tamang paraan para maresolba ang nasabing problema. Ayon kay Super Ate, hindi ang importasyon ang sagot sa sinasabing krisis ngayon sa sektor ng agrikultura, kundi ang pagsuporta sa mga lokal na magsasaka kagaya ng isinusulong niyang buwan ng sahod sa mga ito, investment sa mga irigasyon at mura o libreng abono at pestisidyo. Binanggit din ng senador ang 15% tapyas taripa na sa halip na magpababa ng presyo ng butil, sumipa apaan niya itong lalo sa mga palengke at nalugi pa ng bilyones ang national government. Duda rin si Senator Marcos na solusyon sa mahal na presyo ng bigas ang pagdedeklara ng food security emergency upang maibenta ng National Food Authority ang kanilang quote-unquote aging stock sa mga lokal na pamilihan. Pasada Balita. Samantala, sa latest mula sa Filipino Mirror, abiso ito. Aray ko! Alam ko na yan. Oh, abay, ano to? Oil price high. Akala ko rollback. Ha? Asa ka pa? Papapapap. Aray. Ipultang na nyo! Pultang na nyo! Ay, hindi magpupultang yan. Hindi. Small player ang pupunta. Actually, kanina, ito may advantage at disadvantage din yung maagang pagpa-abiso nila na may oil price hike. Kahaba ng pila sa mga mga gasoline station. Mga independent player. At ang advantage yan, nakakahabol yung mga motorista. Disadvantage naman yan, doon sa mga nagmamadali, maaabala kayo. Kasi ang haba ng pila. Diba? Yes. Kailangan talaga agahan mo. At isa pang, swerte ka kuyang dahil doon sa dinadaanan mo, ang daming small player doon, 4 na piso ang diferensya. Correct. Kaya nga, Ba? doon ako madalas sa... Kaya lang, small mag-u-turn player ka na medyo malayo. Medyo malayo. Swerte Pero ka kasi pa rin. dadaanan ko, Pwede pa uwi. pauwi. Kaya sa, lang, sa may area ng Bagong Silang. Ang problema naman doon, kuya, ang mga kabalitan-kabalitaktakan, yung area na yun kasi, traffic doon eh. Di ba? Kaya nga hindi ako... Kaya nga maaga ko umalis kasi kapag pag-rush hour. pagpalo ng alas 5 wala na. Pagpalo ng 4:30, ang dami ng sasakyan. Nagpaparinig ka ba? Nagpaparinig ka ba? Ha? Malayo kasi yung Bulacan. Atty. Rante, makinig ka maigi. Ay, pero mura ang doon, ang gasolina. 4 na piso. Pag inaano namin, kinukumpute namin ni Ale, kasi ang problema, medyo malapit sa amin. Kaya lang, kung talagang tawag doon yung sasadyain mo at matsyempo ka sa traffic, tapos din eh. Yung natipid mo sa gasolina, kukonsumihin mo rin. Diba? Pero sa mismong Bagong Silang may mas mura pa. Sabi gusto mo sumabay mamaya. Pauwi? Huwag na, baka hindi ka na pumalik eh. Layo pa rin yun eh. Nagpasalitix yun, di ba? Malayo talaga, malayo. Tuloy mo na yan. Umarangkada na ang panibagong dagdag presyo sa mga produktong petrolyo. Batay sa abiso ng mga kumpanya na langis, 70 sentimo ang aumento sa kada litro ng gasolina, habang may dagdag na 40 sentimo naman sa presyo ng kada litro ng diesel at 20 sentimo naman ang taas presyo sa kada litro ng kerosene. Epektibo na ngayong umaga
ang nasabing price adjustments maliban sa clean fuel na magpapatupad ang taas presyo mamayang alas 4:01 ng hapon. Una nang sinabi ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau na ang nasabing paggalaw sa presyo ng produktong petrolyo bunsod ng posibleng supply disruption sa international oil market. Nakaapekto rin ang paghigpit ng oil price cap sa Russia. Gayon din ang desisyon ng mga miyembrong bansa ng OPEC Plus na sa Abril pa magpataas ng supply ng langis. Pasada Balita. Sabihin nila, nalulugi sila. Hindi ko maalala, kailan ba tayo nagbalita ng may oil price Rollback? rollback? Ikaw naman. Kailangan mo ba namang alalahanin? Sa dinami-dami ng oil price high kumpara sa rollback Talaga hindi mo maaalala. Di ba? Kaya, Kasi natabunan. pag price hike, series Yes, sunod-sunod series, At ang lalaki. Pagdating sa rollback, Kakarampot. di ba? Kaya nga ako nag-dead air Alam mo na ibig sabihin nun. Di ba? Hindi Halos mo wala. mararamdaman. Correct. Diba? Sabihin nyo, nalulugi kayo? Ha? Basang-basa na yung sinasabi kong salita na ito, kuya. Tell it to Correct. the Marines. Samantala, nagbabalang Department of Agriculture sa mga, makinig kayong maigi magtatangkang magpatong o magdaragdag sa orihinal na presyo ng NFA rice. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., ipahuhuli niya ang mapag-aalamang nagpapatong ng presyo sa nasabing bigas. Ang pagbilian niya ng sako-sakong NFA rice ng mga negosyante ay pinapayagan naman ng DA pero hindi dapat ito patungan ng presyo. Pinresyohan ng DA ang kada kilo ng NFA rice ng 35 pesos. Ngayon ang tanong, Ginoong Kalihim, ito po ba'y maibebenta sa ganito ring halaga ng mga LGU? Ganon din ba? Yun 35 ang- binda? Dapat, di ba? Dapat 35. Dapat wala silang Kasi kitain government dito. to government yan Oo. Government Tsaka to itulong to sa mga mga ordinaryong mamamayan di ba? Correct. Baga choice ito, choice. Di ba? So, kumbaga parang ang dyan, dapat walang dagdag presyo. Correct. Kasi government to government ang Bentahan. Yes, Correct. yes. Tsaka ang maganda rito kasi, kung magkaroon man ng choice o option ang mga mamimili, dapat yung 35 pesos, kaya naman kainin ng tao. Di ba? Correct. Baka mamaya yan, sobrang parang giniling. Yung bang pagka hinuhugasan mo, paubos ng paubos. Kasi pag tinanggal mo yung tubig, sumasama. Di ba? Tapos ang matindi nito, alam niyo sa totoo lang, kasi pinagmamalaki ko nga, lahat kaming magkakapatid, mga palalaki, mga pababae, tinuruang mamalengke, magluto, maglaba, maglinis ng bahay. At tatandaan ko nun talagang maski sa hindi rice cooker, kaya ko magsaing yung sinusukat ng At nung panahon na yon, masyado ka ng maselan pag 3 beses mong hinugasan ng bigas. Yes. Ngayon, umaabot ng 4. Kasi iba yung kulay. Yes, Diba? Magugulat ka, tapos sumuhulas yung kulay ng bigas. Alam mo yun? Sabi ko nga doon sa anak kong panganay, Nak, baka naman mawala na ng lasa yung bigas na yan. Kahuhugas mo. Kulang na lang, sabunin mo Di ba? Di ba? Kasi ang dumi. Yes, kumbaga, kung saan pa, parang napakamaborak. Di ba? Parang Di yung ko kulay alam. niya parang, Ang alam, yung napaka... hirap ipaliwanag, yung Bukas sobrang- ka magdala ka ng bigas, maghugas tayo rito. Para Pero ipakita sunod ko lang, natin. nung nagsaing ako, kasi umalis yung misis ko, so ako yung saing. Wow. Biruin mo, hindi lang 4 na beses kong hinugasan. Dahil, Dahil sa sobrang dumi. At isa Biruin pa, mo, magandang klase na yun. sigurado, ikaw, village people ko noon, Pero, bibili ka ng village- NFA. sa Tigilan village mo ka, ako, kuya, ha? Don't me, ha? Don't me. Wag ako. Sek, huwag ka naman ganyan, Sek. Village people. Naalala ko tuloy yung village people na tsaka anong tawag sa'yo? Taga-gillage? Taga-gillage, Hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala. Sek, Bulaan maniwala ka. ka, Sek. Tsaka ikaw, nagsasaing. Hindi ako naniniwala. Bibidyoan ko. Patingin nga ng palad mo kung makapal yung palad mo. Baka naman hindi sanay sa bigat ng trabaho Namamalat na yan. nga eh. Ikaw na. At para sa malaki pang balita mula sa Filipino Mirror,
namumuro na naman sa susunod na buwan ang taas singil sa kuryente. Puro na lang. Dapat pala nag-commercial muna ako. Eto na naman pala yung Ay, nako. Tapos na ang buwan ng pagmamahal po. Utang na loob. magmamarso na. Ito ay matapos na aprubahan ng Energy Regulatory Commission o ERC ang dagdag singil upang pondohan ang mga planta para sa renewable energy gaya ng solar, wind at hydro plants. Batay sa anunsyo ng Meralco, magiging 11 centavos kada kilowatt per hour ang singil sa kuryente sa Marso o katumbas ng 7 pisong dagdag sa bill sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt per hour sa isang buwan. Sinabi ng electric company na taga-singil lamang sila ng fit-all charges at hindi sa kanila napupunta kundi iniriremit sa National Transmission Corporation. Maliban sa total adjustment, pinawi ng Meralco ang pangamba ng mga consumer dahil wala nang nakaambang dagdag singil sa kuryente. Pasada Balita. Engineer Manuel Contihino, oras mo na sa udyat. This time check is brought to you by Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique appliances. Technogas Technique, your cooking partner. That's the Technogas Technique. 47 minuto na po makalipas ang ika-6 ng umaga. That time check was brought to you by Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique appliances. Technogas Technique, your cooking partner. That's the Technogas Technique. Oras hatid sa inyo ng Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store. You can watch it also on arenaplus.ph. Sa Arena Plus, astig sa sports. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun, game responsibly. Pasada Balita. Ang Jorge Ibanez at Jobel Peleño. Pasada Balita. Muli tayong tumanggap ng mga pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Agong pamunuan ng PCO, magiging tulay ng pamahalaan sa mamamayan ayon mismo kay Pangulong Marcos. Dahil mula kay Patrol 13, Gilbert Verdes. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magiging tulay ng pamahalaan sa mamamayan ang Presidential Communications Office o PCO. Ayon kay PBBM, sisiguraduhin nilang magkakaroon ng boses ang bawat Pilipino sa pamamagitan ng PCO at sa pangunguna na rin ng mga bagong mamumuno rito. Ito'y sa katauhan ni bagong PCO Secretary J. Ruiz. Katuwang na rin si PCO Undersecretary Attorney Claire Castro na siya ring tatayo bilang Palace Press Officer. Titiyakin din anya nila ayon sa Pangulo na bukod sa magkakaroon ng tinig ang bawat mamamayan ay bubuhusan din ng PCO ang mga Pilipino ng mga kailangang kaalaman at makakasama ng pamahalaan sa pagbuo ng bagong Pilipinas. Kahapon ay formal nang nanumpa si Ruiz kay Pangulong Marcos bilang PCO Secretary kasama si Yusek Castro. Ang bilin anya sa kanya ng Pangulo ayon kay Ruiz, dapat malaman ng ordinaryong Pilipino ang lahat ng mga programang nakakatulong sa mga tao at unahin ang mga ito bago ang lahat. Patrol 13, Gilbert Verdes para sa Himpilang May Totong Las, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Sa pang pag-uulat mula sa labas ng himpilan, 5 akusado sa kidnap for ransom at mamatay sa Korean, hinatulang makulong ng habang buhay at pinagmumulta ng hukuman. Ulat natin ni Patrol 24, June Samson. Pinatawan ng habang buhay na pagkakakulong ang 5 akusado na napatunayang guilty sa kasong kidnapping for ransom at pagpatay sa Korean na si Ji-won Lee. Sa 21 pahinang desisyon ni Judge Benedict Medina ng Manila Regional Trial Court Branch 24 ay hinatulang makulong ng reclusion perpetua sina Ronel Mongado, Rowel Mongado, Alex Buenobra, Jimmy Manlapas at Sergio Natad. Inatasan din ng mga akusado na magbayad ng danyo sa mga naulila ni Ji-won Lee na 100,000 pesos bilang civil indemnity, 100,000 pesos na moral damages at 100,000 na exemplary damage
at hindi sila maaaring mabigyan ng parol. March 3, 2014, nung dinukot ng mga akusado ang biktima at para palayain ay humingi sila ng 10 milyong pisong ransom hanggang sa naibaba sa 3 milyong piso. Ngunit habang nasa detensyon ng biktima ay pinatay na pala ng mga akusado. Patrol 24 June Samson para sa impilang may todong lakas DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Samantala, magtungo naman tayo sa lalawigan. 21 armas na kumpiska ng PNP Bicol kaugnay ng election gun ban. Dahil mula kay Kuyang Melvin Machado. 17 short firearms, isang light weapon, 2 shotgun at isang granada maliban pa sa 150 rounds ng bala. Nakumpiska ito ng PNP Bicol sa kanilang isinagawang 4 na anti-illegal drug buy bust operation, 5 gun buy bust operation at 4 na police response. Sa mga lalawigan, ang Albay ay may 7 kaso ng lumabag sa gun ban, 4 ang sa Masbate, 3 sa Sorsogon at Camarines Sur, 2 sa Camarines Norte at 1 sa lungsod ng Naga. Sa kabuuan, merong 20 masasampahan ng paglabag sa COMELEC gun ban. Samantala, ang Bicol PNP ay nakapagsagawa na ng 7,329 na COMELEC checkpoint simula nang umepekto ang COMELEC gun ban itong January 12, 2025. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado para sa impilang may todong lakas TWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, sinimulan na ng mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila ang pagbebenta ng 33 pesos hanggang 35 pesos na kada kilo ng bigas mula sa National Food Authority. Ito yung binabanggit mo nga kanina. Kuyang dyan, dapat hindi taasan Correct. yung presyo. So talagang sumunod sila. 33 pesos hanggang 35 pesos kada kilo. Naka-indicate ba dyan kung bagong bigas yan o aging stock? Walang nakalagay. Pero tingin ko election na yun eh. sa tingin ko medyo bago-bago ito. Ako naman, wala akong alam diyan. Hindi ito aging. Hindi na. Okay. Ito ay kasunod ng pagdeklara ng Department of Agriculture o DA ng Food Security Emergency sa bigas. Nabatid na mayroong inisyal na alokasyon na 150,000 na sako ng bigas sa Metro Manila, ngunit maaari itong madagdagan depende sa demanda. Kaugnay nito, umapila si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na huwag ibenta sa mga negosyante ang bigas at ipagbili ito sa mas mataas na presyo. Pasada Balita. Hoy, habol natin. Sobrang gigil ko kanina, nakalimutan ko. Magagalit yung ating mga taga-budget at ng altanghap. Dito na, ihabol natin ang nag-iisang ale. Ale ng bayan, Aling Beth! Morning! Yes, good morning. Ang almusal namin, pandesal, sasaw sa kape. Ang bigas, 45. Bumili ako ng manok, 220 pesos. Bawang sibuyas luya, 20. Sayote, kalahating kilo, 20 pesos. Mantika, 20. May saging, 20 pesos. Ang lulutuin ko para sa altanghap ay tinolang manok. Sa halagang 401, may almusal, tanghalian at hapunan. Ayan. Paulit, Aling Beth. Pandesal, sausaw kape, yung pananghalian, ano nga? Ay, tinola. Maghapon tatabi ko na yung kalahati para tipid. Sa 5 taong mahihinang kumain na katulad namin, ay kasya na yung 401 pesos. Okay, tinola, tanghali at saka hapunan. Opo, yung kalahati, tatabi ko na. So, may saging pang 20 pesos yan. Wow. Matipid ako eh. Okay. Ang tanghap sa Teka muna, Aling Beth. Sandali. Yes po. Ako muna, nakapag-monitor ka ba ng bigas? Okay naman po ba ang presyo ng bigas? Okay naman po, bumaba naman po si area ng Kamanaba. Sabi naman po sa parte ng Valenzuela, kailangan sila ay pupunta sa NFA para dalhin ng kanilang BPLO, yung License and Permit to Operate. At yung pong may-ari na nakapirma at nakalagay sa papel sa BPLO, ang mismo makikipag-coordinate sa NFA, maging yung plate number ng PPCAP ay kailangan ma-register po doon. Apo. Ano po ba kayong idea kung magkano ang kada kilo at kung ilan ang limit, Aling Beth, ng pwedeng bumili ng NFA rice?
Depende daw po sa laki ng pwesto ng bibili ng bigas na NFA po. Kala kung gaano kalaki yung katawan ng bibili. Kapag si Jopel ang bibili, konti lang yan. Mas mahal ako. Thank you. Mas mahal ako ni Aling Bet. Ay, hindi, baliktad pala. Mas sexy ako, Oo. ibig sabihin. Aling Bet, tinira mo ako ha. On air ha. Ibig sabihin, mas maganda yung pangangatawanan mo kasi sapat ang kinakain mong bigas. Yun. Sige na po. Sabay bawi ha. Sabay bawi ha. Ayos po, Aling Bet. Salamat. Yes, Beth Samson po. Pasada Balita. Kalimutan tuloy yung extra niya. Pinression mo kasi Kuyang Jopel eh. Ikaw talaga oh. Tinatawag mo kasing tita eh. Aling Bet. Inorek niya ako dyan. Huwag madam ha. Aling Bet. Para naman alaman ng taong bayan ng ating mga kabalitan at kabalitaktakan na yang one. Si Aling Bet. Okay, kaya pala gusto niya ng Aling Bet. Parang ayaw mo. Ay, nako. Tabayanan niyo po mga kabalitaan, kabalitaktakan, ang February Love Quote mula sa aming nag-iisang chairman, D. Edgar A. Cabangan. Tambalang John Bell, John Ibanez at Jopel Pelenyo. Pasada Balita. This is the news and information station of Aliw Broadcasting Corporation. Reaching and engaging every Filipino on air, online, and on ground. Ito ang bagong DWIZ 882. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Proud member of ALC Group of Companies. Sa oras po eksakto yung punto, alas 7 na ng umaga. Narito po ang February Love Quote mula sa aming nag-iisang chairman, D. Edgar A. Cabangan. Love is always an open arms. If you close your arms about love, you will find that you are left embracing yourself. Think good, thank God, thank God. Have a great day ahead and God bless you. Yan po ang napaka-simple, pero again, lalim at madamdaming mensahe. February Love Quote mula sa aming chairman, D. Edgar A. Cabangan ng Aliw Broadcasting Corporation. Ang mga balita, dudublihin ang pasada. Ang mga kontrobersyal, mga viral, mga trending na mga tao. Dalawang mas matinding papasadahan. Mga pangyayaring nakikita sa kalsada. Live na papasadahan. Tambalang John Bell, John Ibanez at Jopel Pelenyo. Doble ang lakas, doble ang tindi. DWIZ Pasada Balita sa DWIZ News, DWIZ News TV at Aliw Channel 23 at sa digital channels ng DWIZ. Huwag magpapaiwan para huwag maunahan. Pasada Balita. Muli narito ang headlines para sa Pasada Balita ngayong araw ng Martes, ika-25 sa buwan ng Pebrero 2025. Pasada Balita. US military aid sa Pilipinas exempted sa global aid freeze ng Trump administration. Pasada Balita. Maratag ni dating Pangulong Duterte na ibinebenta ni Pangulong Marcos ang gold reserves ng bansa, pinalagad ng Malacanang. Pasada Balita. Bagong Transportation Secretary Dizon pinagsusumite ng courtesy resignation ang matataas na opisyal ng DOTR. Pasada Balita.
PNP, CIDG bumuo na ng tracking team para tugisin ang guerrilla pogo operations. Pasada Balita. Sa balitang pangkalakalan, inaprobang investments noong 2024 pumalo na sa 1.9 trillion pesos. Pasada Balita. Balita sa ibayong dagat, pagpapakawala ng Israel sa Palestinian prisoners na antala. Pasada Balita. Sa balitang pampalakasan, Star Horse Shipping Lines, papalitan na ang Terra Firma Jeep sa PBA. Pasada Balita. Balitang pangkalusugan, benepisyo ng tokwa ating alamin. Pasada Balita. At sa balitang showbiz, ina ni Catherine Bernardo nagbabala kaugnay sa fake news matapos kumalat ang balitang nagkaayos na ang tambalang Katniel. Tambalang John Bell, John Ibanez at Jobel Pelenyo. Pasada Balita. At ngayon sa detalye pa ng mga nagbabagang balita, kulang ang cold storage facilities ng pamahalaan upang ma-preserve ang shelf life ng mga kamatis sa bansa. Ito naman ang binigyang din Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa sa panayam ng DWIC sa gitna na rin ng harvest season kung saan sumusobra ang supply ng kamatis sa bansa. Iginit ni Asek de Mesa na makatutulong ang pagkakaroon ng cold storages upang hindi masayang ang supply ng nasabing produkto. Pag mga ganitong panahon na sobrang dami, pinakamaganda talaga dito yung cold storages na ma-impact natin at pwedeng kumbaga patagalin ang shelf life at pag medyo hindi na ganun karami yung harvest, pwedeng mailabas, of course, para matemper din yung prices ng ating kamatis. Grabe naman ni Asik de Mesa na maaaring ikonekta ng DA sa mga kadiwa store ang mga magsasaka upang doon ibenta ang mga aning kamatis at maiwasang masayang ang mga ito. Pwede nating i-connecta sa ating mga kadiwa, of course. Ito naman ay alam na ating mga regional field offices at saka ng ating mga amad at ama na makonekta sila agad sa ating mga kadiwa at magkaroon ng market matching din na ang pakiusap namin, wag itatapon, ipaalam agad sa kanilang mga munisipyo at sa kaming mga regional field offices para matulungan sila na ma-market yung kanilang mga produkto. Yan po ang tinig paliwanag ni Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Pasensya na po with your indulgence, Kuyang Jopel, mga kabalitaan, kabalitaktakan. Taon-taon na lang po ba ganito ang magiging karanasan natin? Hindi po ba kayo nangihinayang at naaawa sa ating mga lokal na magsasaka? Dugo, pawis. Ha? Ang pinupuhunan nila dyan, minsan nga wala na halos kainin. Tapos yung pinaghirapan nilang itanim, gamit ang pawis at dugo, itatapon nyo lang. Yes, tapos ang katwiran, kulang sa fasilidad, ang pamahalaan. Wow naman! Taon-taon na lang, ganyan. Correct. Diba? Yung punan pa nila dyan, yung iba inutang pa. Yun nga ang masaklap doon Kuyang Jopel di ba? Kasi may mga kaibigan din naman ako magsasaka. Kaya sila napipilitang mangutang, minsan nga, daig pa yung 5-6 Kasi wala silang ibang pagkukunan Yun lang ang alam nilang gawin. Diba? At may mga pangangailangan sila. Alam nyo ba dumating sa punto nung nasa Nueva Ecija ako, nauso yung plantita, diba? Alam mo sabi sa akin ng isang pamilya na magsasaka doon, Sir, baka naman may magagawa kang ipanawagan. Kasi buti pa yung plantita na bibili ng 150 to 200 hanggang 500 isang paso. Pero itong bigas namin, 18 pesos na lang ayaw pang bilhin. Ang gusto nila, 15 pesos. Bigas yun, Binabarat na masyado. Bigas yun. Yes, yes. Diba? Plantita, sino ba? Kinakain ba yan? Diba hindi? Luho yan Diba? Pang-garden, pang-gardening. Luho yan Pangluha. Tapos itong basic, kamatis. Nung nakaraan, umabot 700 pesos ang kada kilo ng sibuyas. Itinuring nga itong jewelry, diba? Correct. Tapos dumating sa Sibuyas, puntong sibuyas, nabubulok. Tapos eto naman, kamatis naman ngayon, di ba? Sus Mariosas naman. Ang sakit lang isipin
Kasi ako, sa totoo lang, Kuyang Jopel, mga kabalitan-kabalitaktakan, ramdam ko sila eh. Alam mo kung bakit? Kasi naramdaman ko, naranasan namin kuya, magkapatid nung elementary kami, nagbasag kami ng alkansya namin para may ipambili ng pagkain. Yes. Diba? Tapos ito, nagpapakamatay ng mga magsasaka. Tapos Sa pagdating sobrang ng dami, titipirin mo yung pagbili sa kanilang kamatis, tapos itatapon, mabubulok, Dahil sa walang storage. walang cold storage ang facilities Yes. ng pamahalaan. Di ba? Pwede. Pwede naman sigurong mag-arkila, may mga marerentahan. Hindi lang yun, Kuyang Jopel. Marami sa ibang bansa ang gumagawa ng paraan para hindi masira yung isang produkto nila. Pwede kang gumawa ng tomato paste, tomato sauce, Yun. ketchup. Bakit kailangan ididikit mo lang sa Kadiwa store para wag masayang yung produkto? Wala bang pwedeng mag-isip ng ganyan? Correct. Pwede mong ibenta dun sa mga Malalaki malaking Di ba malalaking kumpanya? gumagawa ng ketchup. Di ba? Kesa bumili sila ng imported na kamatis para gawin sa produkto sa Pilipinas, ba't hindi yung lokal na produkto ang gamitin? Mas mura eh. Di ba? Tapos kung ganyan ang sinasabi na kulang sa storage facilities at posibleng marami na namang masayang, tama yung suggestion mo na ibenta na lang doon sa malaking kumpanya. Gawin ketchup. Yes, di ba? Wala po ba kayong think tank na pwedeng mag-isip ng ganyan? Hindi naman po kailangan maging rocket scientist ka para mag-isip ng ganyan eh. Correct. Di ba? Ba't tomato paste, mga ganun. Ba't ako naisip ko? Hindi niya ba naisip yan? Mariosip naman ka. Nakakaiyak. Di ba? Sek, pwede bang ikaw na lang, Sek? Alam mo, Senate President Jopel, tantanan mo ako. Hindi, sa totoo lang, naiiyak ako nagiging emotional ako. Kasi marami kong kaibigang magsasaka, Kuyang. At saka naranasan ko yan. Ikaw ba, village people Jopel Peleño, naranasan mo bang mag-almusal? Na ang ulam, gatas at saka kape? Inabaw sa kanin? Uy, naranasan ko yan. Sigurado ka? Oo. Ano nangyari sa'yo? Abay, yung Ovaltine nga, inano ko pa eh. Sige, mag-promote tayo. Diba? Wala na ata yun. Totoo lang. Ba, naranasan ko yan. Hindi ako nagbibiro. Ba? I-bash nyo na ako. Sabihin nyo ng OA. Sabihin nyo ng walang pinagmalaki. Kundi sino pa igagawin ko example? Naranasan ko yun eh. Correct. Diba? Tapos ito, may mga nagpinapaaral, may binabayarang utang. Hindi pa nga nila nakukuha yung pinagkabentahan ng produkto nila. Kuyang, wala na silang pera. Yeah. Kasi nga, tipid na tipid yung pagbili sa produkto nila. Tapos, makikita mo yung pinaghirapan mo, itatapon, mabubulok. Correct. Diba? Tapos napakamura na nga lang ng bilihan sa kanila. Ano pang matitira? Oo, tapos ang problema pa dyan, sabihin pa, magtiwala kayo sa pamahalaan, ginagawa ng paraan ng pamahalaan yan. Okay, pero ang sa akin lang po, baka mas pwedeng lawakan nyo pa yung pag-iisip nyo at mas dagdagan nyo pa po yung diskarte nyo na hindi naman po masayang ang pagkain at ang produktong yan na ulitin ko po, buwis buhay po ang mga magsasaka para magkaroon yung produktong yan. Di ba? O yung mga paraan na hindi naman malalagay sa pagkalugi. At hindi rin gagastos ng malaki. Correct. Huwag po nating hayaang dumating ang punto na maggigisa tayo ng walang sibuyas, walang bawang kamatis. Anong tawag mo ron? Hindi nagisa yun. Sangkutsa lang. Sangkutsa or tawag dito. Hindi nagisa yun pag wala yung mga basic na yan di ba? Anyway, kaya Jopel, with your indulgence medyo makabawi naman tayo sa init ng ating ulo. Tayo po'y pinalad mga kabalitan, kabalitaktakan. Nasa kabilang linya na po natin, walang dilit iba, ang mismong kalihim ng Department of Health, Secretary Teodoro Dr. Derbosa. Sec. Derbosa, good morning po. Johnny Bañez, Jopel Peleño po. Good morning. Right. Maraming salamat sa pagkakataon. Medyo kumustahin lamang po namin kung ano na po ang update sa dengue cases sa bansa, Sected. Ayun, tumataas talaga ang dengue cases, although our mortality rates ay mababa naman, 0.3% lang. Pero madami talagang bata na nagkakadengue. Kaya kahapon, ang Department of Health nag-launch nationwide. Nationwide kami, Pero nagpunta ako doon sa Quezon City, sa Batasan Hills. Nagwalis-walis ako doon at tiningnan ko yung mga naiimbak na tubig, yung may mga tubo na may nagli-leak.
Tapos nagkakaroon sila ng parang pool of water. Tapos yung mga inuman ng tubig na ano yun, yung malalaking galon, Po. may mga walang takip. So, pwedeng pasukin talaga ng lamok. So, kasama ko si Mayor Joy Del Monte. At siya yung unang nagdeklara sa among mga mayors na merong dengue outbreak at confirmed naman namin yon. So, tumutulong kami ngayon sa paglinis ng paglugar. Ang dengue kasi kumakalat sa pag madami ang lamok. So, yung Aedes aegypti. At yung ano natin, number 1 campaign para maigting to, pabawasan yung mga lamok, pabawasan yung mga breeding site, yung mga tubig na nakaimbak, yung takpan, itaob, itaktak, para mawala yung breeding places. Namigay din ako ng ovilarva trap dun sa mga bahay-bahay dun. Opo. Ito yung develop ng DOST na nasa itim na kakupita, tapos merong chemical sa loob. Pag nag-itlog dun yung lamok, namamatay yung kitikiti. Opo. So, mababawa. Ted, paki-educate nyo nga kami. Mukhang nag-evolve na kasi ang lamok eh. Saan po ba namamahay at nangingitlog ang mga lamok? Sa malinis o maruming tubig? Dalawang klase yan kasi yung Aedes, ang gusto niya yung malinis na tubig. Ayun ang unique. Yung unlike doon sa ibang lamok, yung Culex, gusto niya yung kanal, yung madumi. So may kitikita ka doon sa mga fish pond, sa mga naiimpo na tubig, yung mga alulod sa bubong. Di ba? Yung pag nagbara ng dahon yun, may tubig pa rin yun, doon nangingitlog. So mas gusto noong Aedes aegypti yung malinis na tubig. At nangangagat yan sa umaga at saka sa hapon. Kaya alas 4 kontra mosquito, yun ang aming kampanya. Sa alas 4, maglinis ng paligid ng bawat may bahay para mabawasan yung breeding sites ng mosquito. Yung po bang dengue carrier sa marumi o sa malinis na tubig nga? Sa malinis. Sa malinis. Oo, sa malinis. Ayun. Okay. So, yun, Maselan pala sila. Sekted, ano? tubo. Oo. Maselan pala yung lamok na nag-carrier ng dengue, kailangan sa malinis na tubig sila. Oo, kaya sa urban setting karamihan yan sa mga maraming bahay kasi ang tubig nanggaling sa ulan or nanggaling doon sa leak. Ang kahapon nakita namin yung nasa kontador na tubo nilagyan ng goma pero nagli-leak pa rin. So may nakaipon parang pool of water doon. So sabi ko doon sa may bahay, ayusin niyo yan kasi magkakadengue kayo dyan sa mga anak niyo dyan. Secretary, Yes. may binabanggit po kasi si infectious disease expert Dr. Ron Gensolante na highly preventable naman itong disease na ito, itong dengue. Pero bakit ganon? Mataas pa rin yung case fatality rates natin. Mababa ang ating fatality rates. Hindi tayo mataas, no? 0.3%. So, 0.3%. Ang international average ay nasa 0.4. So, below tayo sa international average. So, ano ibig sabihin? Magaling naman yung mga doktor natin na gagamot agad or meron din tayong mga NS1, yung test kit. Test kit na malalaman kung dengue. Ngayon, pag pumunta ka ng ospital, hindi yung dati, obserbahan pa ng matagal, di ba? Tapos blood test. Kasi ito, isang blood test, tapos malalaman nila kung dengue o hindi. Determined agad. Determined agad, yes. Wow. Right? Saan galing yung datos ni Dr. Solante? Hindi ko alam. Kasi ang taga-DOH naman si Dr. Solante. Opo. So alam niya rin yung datos natin na mababa ang mortality rate ng dengue. Pero alam mo, yung mababang mortality rate, pag marami, yan, 11,000 na yung numbers sa more than 11,000 since January. May 1,000 din kaming recorded. Pero linawin lang. Madami rin yun, di ba? Naintindihan nyo? Mababa yung 0.3. Pag nagka-dengue ka, ang chances mo mamatay, maliit. Pero pag marami ang nagkaka-dengue, marami yung namamatay. Yun yung interpretation siguro, no? Apo. So, hanggang sa mga oras po bang ito, Ted, may tuturing pa rin alarming yung bilang ng mga pagtaas ng kaso ng dengue? Ang maganda dito sa Quezon City, ang sabi natin ni Mayor, medyo humuma na, nag-plateau. So I'm hoping this campaign, mapababa ko na yung
new cases of dengue. At sa tulong yun, naaalam ng ating mga tagapakinig na ganito nga, madaming dengue, mag-iingat sila, mag-long sleeve sila, mag-kulambo, pag matutulog, linisin yung paligid, at kung magkalagnat, magpatingin ka agad. Tik po, or after 2 days pa tuloy-tuloy na lagnat, tsaka lang magpapunta ng doktor? Ako, preferred ko, magpatingin ka agad. Kasi the moment malagnat, meron tayong test kit. Nahingi pa nga sa akin si Mayor additional test kit kasi ubus na yung kanya. Opo. So sabi ko, bigyan natin. Dok, kumusta na yung ano natin, Dok? Yung pag-aproba sa bagong bakuna natin kontra dengue. May Yun, po ba tayo nakausap ko dito? nga yung ating Director General ng FDA. Meron pala silang mga hinihintang datos sa kumpanya na gumagawa niya. Number 1, yung risk management. Anong mangyayari pag may komplikasyon yung bata sa pagkabakuna. At number 2, yung bakit sila nag-pull out sa US FDA at Singapore FDA. So, kailangan nilang sagutin yon. Pero tinitingnan naman yung datos, baka naman ma-approve yan. Pero ang gusto ko lang ipaliwanag sa lahat, itong bakuna ng dengue, hindi ito ang ginagamit panlaban sa isang outbreak or pagdami ng kaso. Vector control talaga, yung pagdami pa lamok, babawasan yung lamok. Yung bakuna, ang pinoprotektahan niyan, yung batang nagka-dengue na at ayaw mo magkaroon ng second dengue na mas serious. So ang mangyayari niyan, pag yan na-approve, papagamit natin yan sa ating mga physicians. At bahala sila mag-decide kung yung bata mangangailangan ng bakuna o hindi. So you'll have to consult your own physician. Hindi yan i-implementa kagaya ng Dengvaxia na binigay natin sa lahat ng bata. So it will be specialized based on anong assessment ng physician. Doc, tama po ba na ang mga nagka-dengue na maski anong edad ang mas prone na magkaroon ulit ng dengue na mas fatal? Correct. Yung most serious, so importante doon, meron tayong tinatawag ng antibody-dependent enhancement. Pag ikaw nagkaroon ng unang dengue, may antibody ka na laban sa dengue. 4 na klase yung dengue. Pag yung pangalawang klase ang tumama sa'yo, pwedeng mas overreact yung immune system mo. At ito yung nagkakaroon ng capillary leakage or bleeding. So bumababa ang platelet at ito yung nag-serious. Ito yung pwedeng mamatay. So usually the first one is a mild case. The second may be a serious one. Wala pong pinipiling edad, Doc? Kadalasan tayo, pag may edad na, malamang nagka-dengue na tayo ng 2 or 3 times. Umabot kayo ng 14, 15 years old. Kasi nga, endemic sa Pilipinas. Ang pinoprotektahan natin yung below 9 years old. Kasi yun yung mga... Sek, paano po, kagaya namin ni Kuyang Jopel, sa edad ko, ako, personal sa edad ko to, ang alam ko hindi pa ako nagkakadengue. Ang alam ko lang, nagkalagnat lang ako. Yun lang ang... Paano po yun? Nung araw, wala pang test ng dengue. Pwede kayong magpa-serologic test ngayon para malaman yung immune status mo. Kung meron ka ng dengue antibodies in your blood. Libre po ba yun? Hindi. May bayad syempre yun. Kasi diagnostic test yun. Okay. Kahit wala hindi kang na lagnat. kailangan kasi most likely ako, ang opinion ko sa inyo, dahil may edad na kayo, umiikot kayo, media kayo. Ang sakit nyo naman magsalita, Sek. Sa lahat ng sinabi nyo, dyan po ako nasaktan, Sek. Sa sinabi nyo, may edad na kami. Seriously, ano po ang inyong ikangay paalala sa amin? Go ahead. Well, number 1, yun, madaming outbreak ng dengue ngayon sa Region 3, sa NCR at sa Calabarzon. Kaya yung ating mga bata, i-remind natin, mag-long sleeve sila. Kung makabili kayo ng mosquito repellent, maganda rin yun para pagpasok nila, protected sila. Maglinis tayo ng bahay, 4:00 po, kontra sa mosquito. Linis ng paligid. At kung may nilagnat sa mga anak nyo, pagkonsulta ka agad sa ating mga ospital. 3 years old. Pwede magka-dengue, yes. Pwede na rin po? Oo, pwede na rin. Alright. Pero, Doc, may ano po ba tayo? May vaccine po ba tayo na kumbaga bata pa lang pwede mo nang maibigay para
maprotektahan siya kontra dengue hanggang sa pag- Wala pa. Oo, wala pa. Pati nga itong mga bakuna ng dengue ngayon, pinagdududahan pa yan ng iba. In fact, pati yung pinakabago, sabi nga, yung efficacy, hindi naman siya talaga napaka-effective na 99% pag nabakunahan ka. So, kaya maingat yung ating FDA to get that approved. Nagbalikan ko lang kung halimbawa kami, kahit wala kaming lagnat, pwede kaming pumunta ng ospital para ipatest kung kamusta yung aming dengue something na sinasabi mo? Ay, hindi kayo test yun kasi we don't need a blood test kung ganon. Parang just for information, para malaman, sayang naman yung test. Mahal din yun. Kailangan may lagnat kami. Sa nilalagnat. Safe pa tayo, Kuyang. Kasi yung Safe nararamdaman kayo. namin Safe ni Kuyang Jopel, init ng pagmamahal po ito Sek. Kaya ang siguro dyan, at saka Jomel, ang masasabi ko, yung mga pawisin, at saka yung mataas yung uric acid, pinipilit kagatin ng lamok yun. Kaya maligo kayo lagi. Kumain ng tama. May choice. Pati blood type, sabi sa akin. May blood type na mas choice na. Ala ko po kasi kaming mga may royal blood lang ang pinupuntirya ng lamok Baka royal din yung lamok na yun. Yan ang gusto ko sa'yo, Sek Hindi ka nawawala ng sagot Anyway, Sek, para sa kapakanan po ng ating mga kababayan, baka may karagdagan ka pa pong paalala, go ahead po. Yung aking paalala lagi, yung para sa kalusugan natin, tandaan ng TED. Tamang pagkain, ehersisyo, at disiplina sa katawan. Alak, droga, vape, sigarilyo. Right. Maraming salamat sa pagkakataon, Secretary Ted Herbosa. Ingat po. Good morning. God bless. God bless. Good morning. God bless. Right. At nang sinabi talaga ni Secretary Herbosa, dun talagang tumama sa puso ko Yung sinabi niyang may edad na tayo. Isa pa, sa lahat ng sinabi niya na bawal at ingatan, lahat yun, Kuyang, talagang tinanggal ko na. Ana akong bisyo kahit isa sa katawan ko. Isa na lang ang natira. Pagsisinungaling. So malamang wala kang inalis. Ganun ba yun? Naku, nagkamali ako ng iniwang bisyo. Dapat pala, hindi yung pagsisinungaling ang iniwang. Di ba? Ano yun? Hindi nga, nagkamali pala ako Kasi sinungaling pala ako di ba? Mali na miska. Anyway, Engineer Winner, ito ang hindi, walang kabahid-bahid ng kasinungalingan tong taon to. Maniniwala ka? Aba, sino yan? Ha? Si Engineer. Si Walang kabahid-bahid ng kasinungalingan sa katawan niya. Naku, napakabahid. Si Kuya Winner pa. Ayaw mong ma-off-air ka naman sa oras. Kampihan mo yan. Engineer Winner Contino, oras! 26 na minuto na po makalipas ang ikapito ng umaga. Oras hatid sa inyo ng PhilHealth para sa bawat Filipino. Pasada Balik! Alam nyo ba na napahuluha po sa tulong ng PCSO ang mismong pamilya ng napaslang na criminology graduate? Alamin po natin ang buong detalye sa special report ni Angelo Bainio. Nakatanggap ng tulong mula sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ang pamilya ni Christian Tendido Ambon, isang criminology graduate na napagkamalang snatcher at napatay sa Malate, Maynila. Si Ambon ay lumuwas ng Maynila upang mag-apply bilang security guard, ngunit trahedya ang kanyang sinapit. Problema ng pamilya ang pambayad sa punerarya na umaabot sa 83,000 pesos. February 21, agad na tinugunan ng PCSO ang kanilang pangailangan. Personal na nakapagkita si PCSO General Manager Mel Hades Robles sa pamilya upang iabot ang cash assistance at na-release ang mga labi ni Ambon sa punerarya. Ibiniyahin na ang kanyang mga labi patungong Samar. Lubos na nagpasalamat ang pamilya kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., GM Mel Robles at PCSO para sa agarang tulong na kanilang natanggap. At yan ang report na hindi umuurong sa pagtulong. Angelo Bainio, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita! Samantala, alam nyo rin ba na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa
Sa bawat ticket mo, siguradong may matutulungan kang kababayan sa kanilang pangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta't kawang gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya't palagi pong tatandaan, ang bawat taya may kawang gawa. John Bell, John Ibanez at Jobel Pelenyo. Pasada Balita. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, lumabas po muna tayo ng himpilan. Defense cooperation ng Pilipinas at Japan mas tumatag sa ilalim ng pamumuno nina PBBM at Prime Minister Shigeru Ishiba ayon kay Japanese Defense Chief Nakatani Jan. Ulat natin di Patrol 13, Gilbert Perdes. Kinilala ni Japanese Defense Minister Nakatani Gen ang patuloy na pag-unlad ng defense cooperation sa pagitan ng Pilipinas at Japan sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Japanese Prime Minister Shigeru Ishiba. Sa kanyang pagdalaw sa Pilipinas, binisita ni Minister Gen ang Basa Air Base at Wallace Air Station kung saan personal niyang nasaksihan ang air surveillance radar system na ipinagkaloob ng Japan sa Pilipinas. Bukod dito, naipagpulong din siya kay Defense Secretary Gilbert Teodoro upang talakayin ang mga kasunduang pansiguridad. Mula noong 2023, ang Pilipinas ang naging unang recipient ng Japan's Official Security Assistance o OSA at ang tanging bansang napili nito para sa grant aid sa loob ng 2 sunod na taon. Layunin ng OSA na palalimin pa ang defense cooperation sa pamagitan ng pagbibigay ng suporta sa Armed Forces of the Philippines o AFP at iba pang kaugnay na institusyon. Maliban dito, patuloy ding nag-aalok ang Japan Self-Defense Forces ng mga programang pang-edukasyon at pagsasanay sa mga Pilipinong sundalo. Nakataktang ipagdiwang ng Pilipinas at Japan sa darating na Hulyo 23 ngayong taon ang ika-69 na anibersaryo ng diplomatikong ugnayan ng dalawang bansa at ang ika-14 na taon ng mas pinalakas na strategic partnership mula pa noong taong 2011. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Las. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Samantala, umapila sa Senado ang dalawang leader ng Kamara na wag nang idamay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa impeachment ni Vice President Sara Duterte at kagyat na lang mag-convene bilang impeachment court. Ginawa ni na House Assistant Majority Leaders Zia Alonto Adyong at Ernix Junicio Jr. ang apela bilang reaksyon sa sinabi ni Senate President Francis Chis Escudero na kailangan pang magpatawag ng Pangulo ng special session ng Kongreso para maaksyonan ng Senado ang impeachment at umusad ang paglilitis. Kasunod na rin ito ng apela ng 3 miyembro ng Makabayan Bloc ng Kamara na magpatawag na ng special session si Pangulong Marcos. Kapwa iginiit ni na Representatives Adyong, Junicio at House Deputy Majority Leader Paulo Ortega V na hindi na maaaring hintayin ang 20th Congress na magbubukas sa Hulyo 28 para simulan ang paglilitis kay VP Sara dahil nais na anila ng mga Pilipino na masimulan na ito. Ang ba ng mga kongresista na maaaring mahaluan at magkaroon ng kulay politika kung ang presidente pa mismo ang magpapatawag ng special session kaugnay ng impeachment. Sinusugan din ni Congressman Adyong ang pahayag ni dating Senate President Franklin Drilon na kailangang ibasura ng Korte Suprema ang 3 petisyong nakahain sa katasasang hukuman dahil eksklusibo sa Kongreso ang kapangyarihan para naman sa impeachment. Pasada Balita.
Sa ibang balita, nakatakdang magsagawa ang Department of Agriculture ng inspeksyon sa mga cold storage facility ng sibuyas para mapigilan ang posibleng hoarding at manipulasyon sa presyo ng nasabing produkto. Ayon kay DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr., pangungunahan ng Bureau of Plant Industry ang pag-iinspeksyon kasunod ng mga ulat na hinuhoard o hindi nilalabas sa mga pamilihan ang mga bagong aning sibuyas, isa sa mga itinuturing na dahilan kaya't nanatiling mataas ang presyo nito. Binigyan din ni Secretary Laurel na hindi dapat iniimbak ang mga bagong aning sibuyas dahil indikasyon ito ng hoarding sa ilalim ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Posibleng pagmultahin ng hanggang 5 beses ng halaga ng produkto at makulong habang buhay ang mga sinumang mahuhuling nagtatago o nagmamanipula sa presyo ng mga agricultural product. Pasada Balita. Sugatan ng Vice Mayor Dato Piang Maguindanao del Sur matapos barilin habang nagtatalumpati sa barangay Magaslong. Nagtamo ng tama ng bala ng baril sa upper torso si Vice Mayor Omar Samama, isang electionist sa nasabing lugar. Ayon sa mga isal at miyembro ng United Justice Bangsamoro Party, sasalita ang opisyal sa isang outreach at humanitarian mission ng local government unit nang biglang sumulpot ang isang hindi pa nakikilalang lalaki at doon binaril si Vice Mayor Samama. Patuloy naman ang sinasagawang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang pagkakakilanlan ng sospek at ang tunay na motibo. Nabatid na ang nasugatang opisyal ay anak ni incumbent Dato Piang Mayor Victor Sasama na kumakandidato sa ilalim ng UBJP, ang partido politikal ng Moro Islamic Liberation Front. Pasada Balita. Tinutulan naman ng isang grupo ng mga mangingisda ang plano ng Department of Agriculture o DA na mag-angkat ng 25 metriko tonelada ng frozen seafood. Binigyan din ni Pamalakaya Chairman Fernando Hicap na labis na nalulugi ang mga mangingisda sa pagdagsa ng mga imported na isda sa lokal na pamilihan. Sa halip-aniya na pababain ang presyo ng isda, mas makikinabang sa planong importasyon ang mga private trader. Malinaw din aniya na pinapabura ng ahensya ang sektor ng commercial fishing na sangkot mismo sa importasyon habang lubhang pinababayaan at nilulumpok ang produksyon ng maliliit na mangingisda. Kaugnay nito, magsasagawa ang Pamalakaya ng nationwide consultation sa kanilang local chapters upang suriin ang epekto ng planong pag-aangkat at mag-organisa ng mga protesta para sa pagsulong ng mas matibay na suporta para sa local fisheries production. Pasada Balita. Pumalo na sa 300,000 katao ang bilang ng mga undocumented Filipino sa Amerika. Ayon kay Philippine Ambassador to the US Jose Manuel Romualdez, siguradong maipapadeport ang mga ito sakaling mahuli dahil sa overstaying. Hinihikayat anya nila ang mga nasabing Filipino na humingi ng tulong o advice mula sa mga immigration lawyers sakaling magkaroon pa ng paraan upang maipagpatuloy ang pananatili nila sa nasabing bansa. May mga nagboluntaryo na anyang abogado para o mula sa Filipino-American Association of Lawyers upang silipin ang mga kaso ng mga undocumented Filipinos. Sinabi rin ni Ambassador Romualdez na nasa 24 na undocumented Filipinos na ang naipadeport. Pasada Balita. Kumpiyansa pa rin si Senate Minority Leader Coco Pimentel na isulong ang panawagang magpatawag ng caucus si Senate President Francis Chis Escudero upang mapag-usapan ang kanyang pananaw na dapat maging hakbangin ng Senado kaugnay sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ito'y kasunod ng pagkatig ni dating Senate President Franklin Drilon sa posisyon ni SP Escudero na hindi maaaring mag-session at mag-convene ng impeachment court ang Senado hanggat walang pahintulot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nanindigan Senator Pimentel na tama ang kanyang opinyon dahil resulta ito ng pag-aaral ng kanyang tanggapan sa nilalaman ng konstitusyon at impeachment rules. Samantala, pinasalamatan ni SP Escudero ang pagsuporta ni Drilon sa kanyang posisyon sa naturang usapin. Pasada Balita. So with your indulgence, Kuyang Jopel, mga kabalitan-taktakan, dyan po pumapasok sa mga ganitong kalalalim na usapin at issue na siguradong may lata ito kay Juana de la Cruz. Diyan po dapat pumapasok yung pag-iisip ng mga botante sa pagpili ng mga susunod na
magiging mambabatas. Simple lang naman po yung term mambabatas. Ibig sabihin, gagawa ka ng batas. Ibig sabihin, dapat may alam ka sa batas. Yes. Di ba? Correct. Sa simplest term, mambabatas. Ha? Ngayon, kung isa kang non-lawyer, hindi ka nag-aral ng batas, at isa sa isang kandidato na sasabihin mong tsaka mo pa lamang pag-aaralan ng batas at ang paggawa ng batas pagka ikaw ay naihalal na, parang medyo may sablay, di ba? Di ba? Correct. Kumbaga parang gusto mong magpiloto, pero mag-aaral ka bang magpalipad pag nakaupo ka na sa eroplano? Di ba parang may sablay, di ba? Tsaka ang problema dyan, with your indulgence again, Kuyang Jopel, mga kabalitan, kabalitaktakan, pag sumablay naman po kayo or wala kayong ginawa sa Senado man o sa Kongreso, ang tawag sa inyo hindi mambabatas. Ang tawag sa inyo, mambubutas. Binubutas nyo lang yung silya Di ba? At binubutas nyo lang yung bulsa ng taxpayer na isinusweldo sa inyo. Wala naman pala kayong gagawin di ba? At saka ang sa akin lang wala po akong partikular na binabanggit na kandidato or kung sino mang mambabatas. Sa atin pong mga botante, nakasalalay ang kanilang future at ang future ng ating sambayanan. Ngayon, piliin natin maigi, di ba? Sabi nga nung isa, iboto yung tama, wag yung may tama. Di ba? Kasi kung halimbawa, dapat natuto na po tayo sa kasaysayan ng Pilipinas. Di ba kayo nahihiya nung mga unang panahon, puro abogado, justice, puro mga talagang dignified yung mga tao, mga naihahalal sa mababa at mataas na kapulungan. Ito lang yata sa atin meron na action star, taos na artista, singer, answer, kawalan ng trabaho, ba, negosyante na may poprotektahan, di ba? Kaya nga po kayo mambabatas Gagawa kayo ng batas at dapat may alam kayo sa batas. Kuyang Jopel, ikaw ba? At walang kinikilingan. Oo, pinoprotektahan. Sige, tuloy pa natin. Di ba? Yung sa akin lang, simple lang po. Ang kinakatwiran nila, kasalanan niya ng mga botante, ba't nyo ako ibinoto? Teka muna. Kung hindi ba kayo kakandidato, boboto ba sa inyo? Kasalanan nyo rin dahil kumandidato kayo Di ba? Ngayon nami-miss ko si Comedy King Dolphy at saka si Senator Miriam Defensor Santiago. Anong sabi ni Senator Miriam Defensor Santiago? Ito yung yung gist Ha? Sino pa ang boboto sa mga tanga? Yung mga tanga. Di ba? Sorry Di ba? O tapos ang sabi ni Comedy King, ba't naman ako kandidato? Ba't ako kakandidato? Ang nakakatakot, baka ako manalo. Pag nanalo ko, anong gagawin ko dyan? Magpapatawa. Di ba? Yes. Ngayon, patuloy po nating iboboto yung mga hindi nararapat, dapat kada magkakaroon ng flag ceremony sa Congress at saka sa Senate, dapat may dagdagan nyo ng kanta. Ha? Ipasok nyo habang dumadaan yung mga yan, yung mga hindi karapat dapat, may background music kayo. Send in the clowns. Di ba may ganong kanta? Nakakaano ko di ba? Kakatiwala mo sa mga mambabatas na hindi naman karapat-dapat ang future ng anak mo, ng masusunod na henerasyon. Wala po akong binabanggit na kung sino. Ang sa akin lang, iboto ang tama, itama ang boto. Correct. Pasok, di ba? Icing ang dating. Nakabawi. Engineer Winner Contihino, pag ikaw tumakbo, ako unang-unang makakampanya na huwag kang iboto. Oras out dyan! This time check is brought to you by Fuji Denso Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your usual appliances to Fuji Denso HD Inverter Appliances. Fuji Denso, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fuji Denso, quality above all. Oy, 14 na minuto na lamang, alas 8 na ng umaga. That time check was brought to you by Fuji Denso Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your usual appliances to Fuji Denso HD Inverter Appliances. Fuji Denso, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fuji Denso, quality above all. Oras
Plus, hatid sa inyo ng PhilHealth para sa bawat Filipino. That time check was brought to you by Bingo Plus. Download Bingo Plus app now in Google Play and App Store for a chance to win up to 154 million pesos of jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Pasada, balik, tambalan, John Bell, John Ibanez at Jobel Pelenyo. Pasada, balita. Balitang pangkalakalan. Pumalo sa all-time high na 1.9 trillion pesos ang investments sa Pilipinas na inuprobahan ng Bureau of Investments noong nakaraang taon. Ayon sa BOI, mas mataas ang nasabing halaga ng 29% kumpara sa naitalang investments noong 2023. Sa kabuuang inaprobahang investment pledges, umabot sa 1.35 trillion pesos ang domestic investments habang mahigit 500 billion pesos ang foreign investment. Kabilang sa mga top foreign investor ang Switzerland, South Korea, Netherlands, Japan at Singapore. Ang renewable energy naman ang nakakuha ng pinakamataas na investments na sinundan ng manufacturing at real estate. Pasada balita. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Naantala ang pagpapalaya ng Israeli government sa mahigit 600 Palestinian prisoners at detainees. Ayon sa Palestinian Prisoners Society, hindi pa nila alam kung kailan itutuloy ang pagpapakawala sa mga Palestinong nakakulong dahil dito nanawagan ng grupong Hamas sa mga peace deal mediator na pilitin ng Israel na sumunod sa ceasefire deal na batid na nagpakawala ang Hamas na 6 nilang bihag, ngunit hindi rito tumugon ng Israel dahil naggalit si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa pagpaparada ng Hamas sa mga bangkay ng kanilang mga bihag. Pasada balita. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Ang mga may hilig po sa basketball tulad ni Kuyang Jopel na ang pagkakaalam ko isa sa mga highest pointer at scorer ng Aliw Broadcasting Corporation basketball team. Makinig po kayo ha. Huwag ka muna kumontra. Pagkakataon kang kumontra mamaya. Planchado na ang nakatakdang pagbili ng Star Horse Shipping Line sa prangkisa ng Terra Firma Jeep sa PBA. Kinakailangan ng 2/3 votes ng PBA Board of Governors bago maging opisyal ang pagpalit ng Star Horse sa Jeep. Tatapusin naman ng Jeep ang PBA Season 49 Philippine Cup at Season 50 o sa Season 50 pa formal nasasala ang Star Horse franchise. Mananatili sa prangkisa sina Stanley Pringle, Terence Romeo, Kemar Carino, Luis Anggalang, Paulo Hernandez, Mark Nonoy, Brent Paraiso at Jopel Pelenyo. Johnny Ibanez hindi po kasama. Pasada balita. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store. You can watch it also on arenaplus.ph. Sa Arena Plus, astig sa sports. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Pasada balita. Balitang pangkalusugan. Yan, may apilak. Ituloy mo na. Ano apila Sa mo? pagkakaalam ko, ikaw yung MVP. Ha? MVP. Most bangko player. Saka hindi ko may tatanggi nung huling laro, scorer ako. Wow! Alam mo kung bakit? Wow! Ako taga-score ng mga nakakashoot eh. Hindi ako naglalaro eh. Di ba? Highest pointer. Maganda. Scorer lang talaga, taga-score ako. Sa pagkakarinig ko, MVP ka nga daw. Excuse me Most po. valuable. Hindi. Nung kabataan siguro. Saka kung kalaban ko siguro si Kuya Winner, baka pwede. Okay. Samantala sa ating balitang pangkalusugan, mahilig ka ba sa tokwa o tofu? Kadalasan itong kinakain kasama ang lugaw. Ang tokwa kasi ay isang masustansyang pagkain dahil mataas ito sa protina at fat pero mababa sa carbohydrate.
Ang tokwa ay may taglay na iba't ibang vitamina at mineral kabilang ang fiber, manganese, calcium, selenium, magnesium, iron at zinc. Ikinukonsider din itong low-carb vegetarian na nakatutulong upang mapabuti ang metabolism, maiwasan ang risk ng anemia at pagkakaroon ng healthy cholesterol levels. Pasada Balita. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. Sensya na, pumasok lang bigla sa isip ko. Masustansya pala't kapakay-pakinabang ang tokwa. Pero ba't ang baka mga anak, pagka nagkakamali, sinasabihan ng nanay, anak ka naman ng tokwa eh. Di ba? Nadamay tuloy yung tokwa. Sorry. Pero nasamid tuloy ako. Anyway, sa ating showbiz balita, nagbabala si Min Bernardo, ina ng aktres na si Catherine Bernardo, tungkol sa kumakalat na fake news sa social media tungkol sa sinasabing balikan ng tambalang John Pel. Hindi po, Katniel. Sa isang mensahe, nagbili ng ina ng aktres sa mga tagahanga ng anak na huwag silang maniwala sa fake news. Ito'y matapos mag-post ng online personality na si Zian Gasa na nagkaayos at nagkabalikan na si Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Pasada Balita. Samantala sa ating balitang good o magandang balita o sa ating good news, idineklara nga National Cultural Treasure ng National Commission for Culture and Arts ang tatlong simbahan sa lalawigan ng Rizal. Ang tatlong simbahan na ito ay ang Santa Ursula Parish, Santa Ursula Parish sa Binangonan, Diocesan Shrine and Parish of San Jose Sabaras at ang St. Jerome Parish Church sa Morong. Nagmula pa ang tatlong simbahan noong panahon ng Espanyol na batid na ginagawad ang NCT sa mga istruktura sa Pilipinas na may pambihirang ambag sa kasaysayan, kultura at sining sa ating bansa. Pasada Balita. Dinanig ako dapat dyan eh. Yung madalas din na pinupuntahan ni Kuya Winner noon. Aba, saan yun? Yung nga, kailangan mo lang mag-stay ng 3 hours. Tina tayo. At sumayin niyo po ang Tuesday edition ng inyong nag-iisang Pasada Balita. Dito lamang yan sa DWIZ. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Kami po ang tambalang hindi nyo kayang buwagin. Kami pa rin yung mga naging tagapaghatid balita. Johnny Banez. May wala ng oras. Walang ganon. Alam ka na, huy! Chopel Pelenyo. At naman po susunod sa palatuntunang Karambola Oras! Daan nyo ha, walang bubuhag sa tambalang ito. 1 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Sorry po! Yun o! Ang mga balita, dudublihin ang pasada. Ang mga kontrobersyal, mga viral, mga trending na mga tao. Dalawang mas matinding papasadahan. Mga pangyayaring nakikita sa kalsada. Live na papasadahan. Tambalang John Pel, John Ibanez at Jopel Pelenyo. Doble ang lakas, doble ang tindi. DWIZ Pasada Balita sa DWIZ News, DWIZ News TV.